Isinilang ang isang pambihirang kababalaghan sa buong mundo ng 300 miyembro ng isang eksklusibong samahan ng mga mayayamang senior citizen mula sa Amerika ang dumating sa Pilipinas sakay ng 6 na chartered na eroplano. Ang larawang gumulantang sa lahat ay lumitaw sa pagtatapos ng kanilang 6 na araw at 5 gabing paglalakbay. Ang ilan sa kanila ay humahagulgol, ayaw nang lisanin ang Pilipinas. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi perpekto sa simula. Para sa mag-asawang retiradong doktor na sina Allen at Susan, sinimulan nila ang biyahe nang walang anumang inaasahan. Ano nga ba ang mayaalok ng isang maliit na bansa sa Asya? Sa kanilang pagkagulat, ang kanilang talaarawan ng paglalakbay ay sumikat sa buong Amerika at naging isang hindi pa naganap na penomenon. Ang mga flight patungong Pilipinas ay laging sold out, na nagtulak sa mga airline na magdagdag ng mga emergency flight. Isang daluyong ng mga retiradong turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumagsa sa Pilipinas. At paano nga ba itinala ng mga dating may malamig na puso ang kanilang kwento tungkol sa bansang ito? Ang isang kwentong puno ng pagkamangha ay magsisimula na ngayon. Ang banayad na sikat ng araw ay tumago sa salamin ng clubhouse sa isang malawak na golf course. Ang luntiang damuhan ay tila walang katapusan. Nakaupo ako sa isang mesa, may hawak na tasa ng kape, napapaligiran ng mga pamilyar na mukha, mga kapwa ko miyembro ng T-Silver Circle. 5 taon na rin, bulong ni Margaret na katabi ko. Narinig ko'y i-anunsyo na raw ang destinasyon natin ngayong taon. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Bawat taon, ang sandaling ito ang pinakapinananabikan. Noong nakaraang taon, sa Switzerland kami nagtungo, bago noon, sa Italia. Saan naman kaya ngayon? Umakyat sa entablado ang tagapagsalita, at ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Hawak niya ang mikropono at dahan-dahang nagsalita. Ang destinasyon para sa taunang paglalakbay sa ibang bansa ng Silver Circle ay. Huminto siya sandali para sa dramatiko epekto. Ang Pilipinas. Isang malakas na bulungan ang agad na umalingaw-ngaw. Napalingon ako kay Allen, ang aking asawa. Nakakunot ang kanyang noo. Pilipinas? Ang boses ko ay mas malakas kaysa sa aking inaasahan. Ang reaksyon ng mga tao sa paligid namin ay hindi naiiba. May mga umiling, may mga nagtanong kung saan daw iyon. Kinuha ko ang polyeto sa mesa. Ang pabalat ay nagpapakita ng mga nagtatayugang gusali at nakasulat ang mga salitang Imaynila, perlas ng silanganan. Mahal, Pilipinas, bulong ni Allen. Hindi ba't isa iyong umuunlad pa lamang na bansa? Ang sabi-sabi mainit at magulo raw doon. Ganoon din ang narinig ko, sagot ko. Ang mga larawang nakikita ko sa balita ay pawang kaguluhang pampulitika at malang trapiko. Iyon ang laging unang pumapasok sa isip ko. At paano naman ang kanilang tradisyonal na panggagamot, humina ang boses ni Allen. Iyong gumagamit ng mga halamang gamot at hilot. Hindi ko alam kung may siyentipikong batayan iyon. Tama ka, sabi ko. 30 taon kaming nagtrabaho sa ospital, ako bilang isang nurse, siya bilang isang manggagamot. Palagi kaming may pag-aalinlangan sa mga pamamaraang walang matibay na ebidensya. Para sa amin, ang tradisyonal na panggagamot ay isa lamang sinaunang paniniwala. Susan, baka naman maganda roon, sabat ni Margaret habang binubuklat ang polyeto. Kakagaling lang doon ng kaibigan ko noong 1 taon. Sabi niya, napakaganda raw, lalo na para sa mga nananakit ang tuhod. Nananakit ang tuhod? Ang tingin ko ay bumaba sa aking mga binti. Nitong mga nakaraang buwan, naging pahirapan para sa akin ang pag-akyat ng hagdan. Tuwing umaga, may pananakit at paninigas akong nararamdaman. Nakasulat dito sa programa na mayroon daw, Hilot and Herbal Compress Experience, sa Philippine Institute of Traditional and Integrative Health, dagdag ni Margaret. Umismid si Allen. Philippine Institute of Traditional Health. Ano naman iyon? Ang medisina ay agham, hindi tradisyon. Umiti si Margaret at sinabing, pero hindi naman masamang subukan, di ba? Lalo pat bayad na natin ang taunang membership fee. Totoo iyon. Hindi biro ang taunang bayarin. Maging si Allen ay hindi na nakakibo. Naupo siya ng tahimik, magkasalikop ang mga braso. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang tagapagsalita sa entablado. May kabuang 300 miyembro ang sasama.
Naghanda kami ng 6 na espesyal na chartered na eroplano. Ang salitang e-chartered ay nagdulot ng isa pang bugso ng bulungan. Ibig sabihin, hindi ito isang ordinaryong biyahe. Diretso ang ating biyahe mula Dallas patungong Ninoy Aquino International Airport. Ang lahat ng upuan ay business class at mayroon kayong personal na concierge na mag-aasikaso sa inyo 24 na oras. Unti-unting ibinaba ni Allen ang kanyang mga braso. Charter jets, ha? Mukhang malaki ang puhunan nila rito. Nga. Mas pinaghandaan nila kaysa sa inaakala ko, sagot ko. Isang larawan ng paliparan ang lumitaw sa screen. Ito ay mas malinis at mas moderno kaysa sa aming inaasahan. Ang kisame ng lobby ay gawa sa salamin at ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang. Iyan ang Ethe, bulong ni Margaret. Sabi nila, isa raw iyan sa pinakamagagandang paliparan sa mundo. Talaga? Mas maganda pa sa mga paliparan natin, hindi makapaniwalang tanong ni Allen. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid, ngunit ako'y nanatiling nag-aalinlangan. Isa itong bansang hindi pamilyar sa akin. Ito ang unang pagkakataon na maglalakbay ako sa Asya. Mahal, paano na? Tanong ni Allen, ang mga mata niya'y puno ng pag-aagam-agam. Sa totoo lang, ayaw kong pumunta. Bakit hindi na lang sa Europa? Bakit sa Pilipinas pa? Bigla, isang kahong pelus ang inilapag sa aming mesa. Tahimik itong iniwan ng isang waiter. Nang buksan namin ito, tumambad ang isang ginintuang lalagyan ng pasaporte na may nakaukit na pangalan ko, kasama ang isang luggage tag na gawa sa dekalidad na katad. Mukhang handa na ang lahat para sa atin, natatawang sabi ni Margaret. Tutal nandyan na yan, ituloy na ninyo. Kung hindi kayo sasama ngayon, masasayang lang ang membership fee. Muli kong tiningnan ang aking asawa. Bumuntong hininga siya. Sige na nga. Pero kung hindi magiging maganda ang karanasan, hindi ako titigil sa pagreklamo. Sige lang. Ako rin naman, wala akong inaasahan, sagot ko. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may kaunting kaba akong naramdaman, isang halo ng pag-aalala at pananabik. Anong klaseng lugar kaya ang Pilipinas? Kinaumagahan, isang pribadong limusin ang sumundo sa amin. Tinulungan kami ng trooper na isakay ang aming mga bagahe. Sa buong biyahe patungong paliparan, natulog si Allen habang ako'y nakatingin sa labas ng bintana. Ang gate para sa aming chartered flight ay nakahiwalay. Mabilis kaming nakapasok sa lounge at nakasakay agad sa eroplano. Maluwag ang mga upuan at napakaganda ng serbisyo ng mga flight attendant, ngunit mayroon pa ring bahagyang pag-aalala sa aking dibdib. Ma'am, ano pong inumin ang gusto ninyo? Tanong ng isang flight attendant. Champagne, sagot ni Allen. Ganoon din ang in-order ko. Mahigit 13 oras ang biyahe, isang mahabang panahon. Nakapanood ako ng 2 pelikula at kumain ng 2 beses, ngunit tila napakabagal ng oras. Mga ginoo at ginang, mangyaring maghanda na po tayo. Ang eroplano ay malapit nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Umayos ako ng upo at sumilip sa bintana. Ang kumikinang na mga ilaw ng isang malawak na lungsod ang tumambad sa akin. Mas malaki ito kaysa sa aking inaasahan. Lahat ba iyan ay Maynila? Hindi. Iyan ay bahagi ng Metro Manila, isang kalipunan ng maraming lungsod, paliwanag ni Allen. Ganyan kalaki ang mga karatig lungsod niya. Halos hindi ako makapagsalita. Ang mga ilaw ay abot tanaw na parang milyon-milyong bituin na bumagsak sa lupa. Ang puso ko'y kumabog ng mabilis, puno ng pag-asa at pangamba. Naramdaman namin ang pagtama ng mga gulong sa runway. Sa wakas, narito na kami. Pilipinas! Paglabas namin ng gate, napahinto ako sa aking nakita. Napakataas ng kisame, gawa lahat sa salamin, na hinahayaang pumasok ang natural na liwanag. Ang sahig ay napakalinis at kumikinang na parang salamin. Ito ang pinakamalinis na paliparan na nakita ko sa buong buhay ko. Wow, hindi ko na malayang nasabi. Mahal, tingnan mo iyon, turo ni Allen sa isang robot na dahan-dahang papalapit sa amin. Mabuhay po! Welcome to the Philippines. May maitutulong po ba ako? Isang malinaw na boses sa Tagalog ang narinig namin, at pagkatapos ay otomatikong lumipat sa English ang display screen nito. Totoo ba yan? Tanong ko.
Mukhang, sagot ni Allen na nanlalaki ang mga mata. Nagtanong muli ang robot, nais niyo po bang ihatid ko kayo sa immigration? Sige po. Salamat, nahihiya naming sagot. Sinundan namin ang robot patungo sa immigration. May pila ng mga tao, ngunit napakaayos. Walang nagtutulakan o sumisingit. Ibang-iba sa mga paliparan sa New York. Subukan ninyo ang automated e-gates, mungkahi ni Margaret. Iscan lang ang fingerprint. Napakabilis. Tumayo ako sa harap ng makina, pinili ang wikang Ingles, iniscan ang aking pasaporte at fingerprint. 5 segundo lang ang inabot. Tapos na. Tapos na. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, kailangan naming maghintay ng hindi bababa sa 10 minuto. Dito, 5 segundo lang. Pumunta kami sa baggage claim. Sa malaking screen sa itaas ng conveyor belt, may mensahe ng pagbati para sa aming tour group sa Tagalog at Ingles. Nakaramdam ako ng init ng pagtanggap. Bumukas ang mga automatic door. Ang hangin na sumalubong sa amin ay kakaiba. Sariwa ito, walang amoy kulob na inaasahan ko. Sa halip may malamig na simoy. Ang sarap ng hangin, sabi ni Allen habang humihinga ng malalim. Napakalinis. Isang fleet ng makikinang na itim na luxury coach ang naghihintay. Tinulungan kami ng trooper sa aming mga bagahe at binati kami sa matatas na Ingles. Sa loob ng bus, maluluwag at malalambot ang mga upuan. Umalis ang bus sa eksaktong oras, walang labis, walang kulang. Ang disiplinado nila sa oras. Eksakto, sagot ko. Habang papalayo ang bus sa paliparan, ang tanawin sa labas ay puno ng mga modernong gusali. Mahal, mahinang sabi ni Allen, mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko. Ako rin, nagulat ako, sabi ko. Ang mga paunang paghuhusga namin ay nagsimulang gumuho. Inakala naming isa itong bansang magulo at nakaka-stress, ngunit ang nakikita namin ay kapayapaan at sigla. Karamihan sa mga sasakyan sa kalsada ay mga bagong modelo ng mga sikat na brand mula sa Europa at Hapon. Nang makarating kami sa sentro ng Maynila, ang Makati, lalong dumami ang mga gusali, ngunit nanatiling maayos ang lahat. Ang aming hotel ay isang matayog na toreng salamin. Sa lobby, nakahanay ang mga staff, ang kanilang mga kamay ay nasa dibdib bilang tanda ng paggalang, at binati kami ng taos pusong ngiti. Mabuhay po! Nakuha namin ang susi para sa aming silid sa ika-25 palapag. Pagbukas ko ng pinto, muli akong napahinto sa paghinga. Wow! Ang malawak na tanawin ng Maynila ay nasa aming harapan. Isang gubat ng semento na kumikinang sa ilalim namin, at sa di kalayuan, may malawak na luntiang espasyo ng isang malaking parke. Isang perpektong pagsasanib ng urbanidad at kalikasan. Mahal, tingnan mo ito. Walang pinagkaiba sa Amerika. Sabi ko, ngunit sa isip ko, baka mas maganda pa. Mas malinis at mas maayos dito. Nang gabing iyon, nagpasya kaming bumaba para uminom sa cafe sa lobby. Ngunit sa counter, walang tauhan. Tanging isang malaking touchscreen ang naroon. Ang menu ay nasa Tagalog lahat. Nagkatinginan kami, hindi alam kung paano order. May tutulong po ba ako, ma'am, sir? Isang dalagang staff ang lumapit na may ngiti. Pinindot niya ang screen ng ilang beses, at agad itong lumipat sa Ingles. Ang language button po ay nasa kanang itaas, mahinahon niyang paliwanag, walang bahid ng inis. Ang unang gabi namin sa Maynila ay nag-iwan ng mas malalim na impresyon kaysa sa aming inaasahan, dahil sa modernong teknolohiya, kalinisan, at higit sa lahat, sa kabaitan ng mga tao. Kinabukasan, idinaos ang isang welcome gala sa hotel. Ang ballroom ay malawak at pinalamusya ng modernong disenyong Pilipino. May pagtatanghal ng tradisyonal na musikang Pilipino at mga magigiliw na katutubong sayaw. Sinundan ito ng isang pagtatanghal mula sa isang youth choir na umawit ng "You Raise Me Up" na nagpatahimik sa buong silid. Maraming luha ng paghanga ang pumatak, kabilang na ang sa amin ni Allen. Ito ang pinakadakila at pinakakahangahangang pagtanggap na naranasan namin. Sa hapon ng ikalawang araw, nagtungo kami sa Philippine Institute of Traditional and Integrative Health. Isa itong modernong gusali, hindi isang lumang bahay kubo tulad ng aming inaasahan. Si E. Reyes, ang direktor ng institusyon, ay magiliw kaming tinanggap sa matatas na Ingles.
Ang panggagamot sa silangan ay nakatuon sa balanse ng buong katawan, paliwanag niya. Hindi lang namin tinatanggal ang sakit, tinitiyak naming bumabalik sa balanse ang katawan. Sinubukan namin ang isang biofeedback machine na konektado sa isang computer na nagpakita kung paano napapakalma ng malalim at mabagal na paghinga ang aming heart rate. Ito ang pagbabalanse ng autonomic nervous system, paliwanag ng doktor. Si Allen, ang manggagamot na naniniwala sa modernong agham, ay dahan-dahang tumango. Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ito rin ang sistemang pinag-aaralan namin, iba lang ang tawag. Pagkatapos, sinubukan namin ang pagpapahid ng herbal compress. Ang mainit na supot na may mabangong amoy ng mga halamang gamot tulad ng tanglad ay idiniin at iminasahe sa aming katawan. Ang init at halimuyak ay nakatulong upang makapag-relax ang aking mga naninigas na kalamnan. Ang pananakit sa aking tuhod, na ilang buwan nang gumagambala sa akin, ay kapansin-pansing nabawasan. Buhay natin ay ginugol sa paggamot sa katawan, ngunit napabayaan natin ang kaluluwa, bulong ni Allen. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, ang aming direktang karanasan ay naging mas makapangyarihan kaysa sa mga librong medikal na aming pinahalagahan sa buong buhay namin. Sa ikatlong araw, sinubukan naming sumakay sa AACE patungo sa isang lokal na pamilihan. Humanga kami sa mga platform screen door na sabay na bumubukas at sumasara sa mga pinto ng tren para sa kaligtasan, sa kalinisan sa loob ng bagon, at sa kaayusan ng mga tao. Ngunit ang pinakanagustuhan ko ay nang tumayo ang isang dalaga para paupuin ako. Dito na po kayo, ma'am, sabi niya ng may ngiti. Sa Amerika, halos hindi ito nangyayari. Doon, bawat isa ay para sa sarili niya. Ngunit dito, iba. Sa palengke, nasaksihan namin ang tunay na pamumuhay at kabutihang loob ng mga Pilipino. Pinatikim kami ng isang tindera ng libreng pork digi. Bumili kami ng adobo sa halagang 150 piso lamang, na kung sa Amerika ay ilang beses na mas mahal. Ang mga tao ay nakangiti at binabati kami ng magiliw, na para bang matagal na kaming magkakapitbahay. Nang gabing iyon, iminungkahi ng staff ng hotel na mamasyal kami sa pampang ng Ilog Pasig. Sa gabi? Ligtas ba roon, nagtataka naming tanong. Sa New York, ang paglalakad sa labas ng 10:00 ng gabi ay mapanganib. Ngunit ang aming nakita sa pampang ng Ilog Pasig ay nagpatulala sa amin. Maraming tao ang namamasyal, nag-ehersisyo, at nagpapahinga. May isang babaeng mag-isang nag-jogging. May isang pamilya na kasama ang kanilang mga anak na nagbibisikleta. Lahat ay tila panatag at walang pangamba. Nagkakatiwalaan ang mga tao rito, mahina kong sabi. At ang tiwalang iyon ang lumikha ng ganitong kapayapaan. Ito ay isang gabing walang takot, isang gabing nagpakita sa amin ang pagtitiwala na bihirang makita sa aming lipunan. Sa aming huling araw, bago umuwi, nagkaroon ng isang farewell party sa isang marangyang glass dome restaurant sa tabi ng ilog. At doon nangyari ang pinakakahangahangang bagay. Daan-daang drone ang lumipad sa kalangitan ng gabi, bumuo ng mga salitang Pilipinas at welcome. Pagkatapos, nagbago ito at naging hugis ng isang agila at ng bulaklak na sampag-ita. Sinundan ito ng isang tahimik ngunit napakagandang fireworks display. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Mahigpit na hinawakan ni Allen ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay namumula rin. Susan, napakaswerte nating makita ito. Ang mga tao sa paligid namin ay umiiyak din sa sobrang tuwa. Hindi lamang ito isang magandang palabas, kundi isang pagtanggap na mula sa puso, na nagparamdam sa amin na ang aming pagbisita ay tunay na makabuluhan. Sa umaga ng aming pag-alis, ang lobby ay puno ng katahimikan at kalungkutan. Maraming tao ang mailuha sa kanilang mga mata. Ayoko pang umuwi, ang mga salitang narinig namin mula sa marami. Habang papalayo ang bus sa hotel, lahat ng empleyado ay nakatayo at kumakaway. Babalik po kayo. Pagdating namin sa Dallas, kitang-kita ang pagkakaiba. Ang magulo at hindi maayos na paliparan ay nagparamdam sa amin na kami banyaga. Hindi ang tahanan natin ang nagbago, sabi ni Allen. Tayo ang nagbago. Tama siya. Isinulat ni Allen ang aming karanasan sa paglalakbay sa online newsletter ng Silver Circle. Pinamagatan namin itong P, ang lupang nagpapagaling ng walang gamot. Ang tugon ay sumabog na parang bulkan. Totoo ba? Hindi ako makapaniwala.
Gusto kong pumunta. Ang artikulo ay ibinahagi sa social media hanggang sa lumikha ito ng hashtag na Healing in the Philippines. Nakuha nito ang atensyon ng media sa Amerika. Isang lokal na pahayagan ang nag-headline, "Mga retirado, natagpuan ang pag-asa sa Pilipinas." Hindi nagtagal, sumikat ang balita sa buong bansa. At isang himala ang nangyari. Ilang linggo pagkatapos, sinubukan kong tingnan ang website ng isang airline para mag-book ulit ng flight patungong Pilipinas. Ngunit ang lumitaw ay mga pulang salita, sold sa lahat ng flight, sa lahat ng airline. Ibinalita sa panggabing balita na ang mga pangunahing airline ay nag-anunsyo ng mga emergency flight patungong Maynila dahil sa hindi pa naganap na pagtaas ng demand para sa mga tiket mula sa mga senior citizen. Isang email mula sa Silver Circle ang nag-abiso na ang E-Manila Therapeutic Tour ay nabook ng buo para sa 10 magkakasunod na grupo sa loob lamang ng 5 araw at magbubukas pa sila ng mga karagdagang petsa. Ang agos na ito ay kumalat sa buong mundo. Ang mga senior citizen mula sa Florida, Chicago, at London ay sabay-sabay na nag-book ng kanilang mga biyahe patungong Pilipinas. Ang aking mga luha ng kagalakan ay dumaloy. Sa wakas, malalaman din nila, mararanasan nila ang parehong paghanga na naramdaman namin. Ibinaba ni Allen ang kanyang tasa ng kape at sinabing, "Ang artikulong isinulat mo ay tunay na nagpakilos sa mga tao." Umiling ako. Hindi ang artikulo, mahal. Ang katapatan ng mga tao. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas. Isang bansa lamang ang aming binisita, ngunit pakiramdam ko'y nakarating kami sa hinaharap, isang hinaharap kung saan ang mga tao ay nag-aalaga pa rin sa isa't isa. At ngayon, matututunan iyon ng buong mundo. Sa sandaling ito, marahil ay may isang taong kararating lang sa dili, na mangha sa robot, humahanga sa kalinisan ng ihi, at lumuluha dahil sa kabaitan ng mga tao, tulad namin noon. Ilang buwan ang lumipas, ang agos ng Healing in the Philippines ay hindi humupa, bagkus ay lalo pang lumakas. Ang aming kwento ay naging higit pa sa isang talaarawan ng paglalakbay. Nagsimula ito ng isang diskurso tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-unlad at kalidad ng buhay sa mga nakatatanda sa buong Amerika. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Allen mula kay Robert, isang matandang kaibigan noong nag-aaral pa sila ng medisina na kilala sa pagiging mapanlibak. "Allen, kababasa ko lang ng katawa-tawang artikulo mo," sabi ni Robert sa kabilang linya. "Kinukulit ako ng asawa ko na pumunta sa Pilipinas para sundan ang yapak ninyo. Sa totoo lang, magaling lang talaga ang marketing nila. Siguro alam nilang tayong mga matatandang mayayaman ay madaling makuha sa mga madramang kwento." Tumawa lang si Allen. "Pumunta ka at tingnan mo mismo, Robert. Pagkatapos, tawagan mo ulit ako." Makalipas ang 2 buwan, muling tumunog ang telepono. Boses ni Robert ang nasa kabilang linya, ngunit ngayon ay nanginginig ito at puno ng emosyon. "Allen. Ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko," sabi niya. "Kagagaling ko lang sa Maynila. Sa isang palengke, binigyan ako ng isang tindera ng libreng hiwa ng mangga. Sa AAE, isang estudyante ang tumayo para paupuin ang asawa ko. Kagabi, 11:00 ng gabi. Naglakad kami sa pampang ng ilog nang walang anumang takot. Ito ang perpektong lipunan na akala ko'y hindi na umiiral sa mundo." Ang mga ganitong kwento ay paulit-ulit na nangyari. Nakatanggap kami ng daan-daang email at sulat ng pasasalamat mula sa mga kapwa-miyembro ng Silver Circle. Hindi lang sila nagbakasyon, naranasan nila ang Pilipinas ng malaliman at binago nito ang kanilang buhay magpakailanman. Isang araw, nakatanggap kami ng isang sulat na hindi namin inaasahan. Galing ito sa Kagawaran ng Turismo ng Pilipinas. "Mahal na G at Genv, Allen Miller, panimula ng liham. Sa ngalan ng sambayanang Pilipino, nais po naming magpasalamat ng taos-puso sa pagbabahagi ninyo ng inyong magandang karanasan sa mundo. Naipakita ninyo ang puso ng Pilipinas sa paraang hindi namin inaasahan na maipapahayag ng ganito kaganda. Kaya naman, nais naming anyayahan kayong bumalik sa Pilipinas bilang mga espesyal na panauhin ng bansa upang magkaroon kami ng pagkakataong magpasalamat at ipakita sa inyo ang iba pang kagandahan na hindi pa ninyo nakikita." Bumilis ang tibok ng aking puso. Nagkatinginan kami at namuo ang mga luha ng tuwa sa aming mga mata.
Hindi na lang ito isang bakasyon. Ito ay isang pagbabalik-tanaw, pagbabalik sa lugar na naghilom sa aming mga puso. Sa aming pagbabalik, iba ang aming naramdaman. Mainit kaming tinanggap sa paliparan ng mga matataas na opisyal ng turismo. Ang aming itineraryo ay hindi nakatuon sa mga sikat na pasyalan, kundi sa pag-unawa sa pinagmulan ng kulturang Pilipino. Bumalik kami sa Institute of Traditional Health. Sinalubong kami ni Ike Reyes ng malawak na ngiti. "Welcome home po," sabi niya. "Doktor, tanong ko, ano po ang sikreto kung bakit napakabait at palakaibigan ng mga Pilipino?" Saglit na nag-isip si Ike Reyes bago sumagot. "Ito po ay ang pakikipagkapwa-tao at paggalang. Mula pagkabata, tinuruan kaming isipin muna ang damdamin ng iba. Ang pagtulong ay hindi isang pasanin kundi isang kaligayahan. At ang ngiti ang pinakamadaling paraan upang ipahayag ang pagkakaibigan. Hindi ito nagmumula sa utos, kundi sa pusong hinubog ng maraming henerasyon." Isang taon ang lumipas, sa taunang pagtitipon ng Silver Circle, ang kapaligiran ay ibang-iba na. Wala nang bulungan ng pag-aalinlangan. Nang umakyat sa entablado ang tagapagsalita, malawak ang kanyang ngiti. "Ngayong taon, hindi ko na kailangang sorpresahin kayo," sabi niya. "Ngunit bago natin i-anunsyo ang susunod na destinasyon, nais kong anyayahan sa entablado ang isang mag-asawa na ang paglalakbay ay hindi lamang nagpabago sa kanilang buhay, kundi nagbukas din ng isang bagong mundo para sa ating lahat." Isang malaking palakpakan para kina G at Jenf, Allen at Susan Miller. Dumagundong ang palakpakan. Lahat ay tumayo para bigyan kami ng respeto. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Allen habang paakyat kami sa entablado. Si Allen ang unang nagsalita. "Isang taon na ang nakalipas, nakaupo ako riyan na puno ng pagdududa," sabi niya. "Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas ng pinakamahalagang aral sa aking buhay. Itinuro nito na ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat sa mga nagtataasang gusali o teknolohiya, kundi sa malasakit ng mga tao sa isa't isa." Ako naman ang nagsalita. "Pumunta kami roon para magpahinga, ngunit kami ay pinagaling. Inaasahan naming makakita ng ibang kultura, ngunit natuklasan namin ang isang ugnayan ng pagkatao na nagbubuklod sa ating lahat. At ngayon, nais naming ibalik ang init na iyon." Inanunsyo ko ang paglulunsad ng E-Silver Bridge USA Foundation, isang proyektong itinatag namin kasama ang iba pang miyembro upang suportahan ang edukasyon ng mga batang kapuspalad sa Pilipinas at lumikha ng mga programang cultural exchange. Hindi na lang ito tungkol sa pamamasyal pagtatapos ko. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tulay ng pagkakaibigan, tungkol sa pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang loob na aming natanggap. Nang matapos kaming magsalita, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid bago muling dumagundong ang palakpakan, mas mahaba at mas malakas kaysa dati. Hindi ito palakpak para sa aming mga salita, kundi para sa pag-asa at inspirasyong ibinigay sa kanila ng Pilipinas. Tumingin ako kay Allen. Umiti siya sa akin. Sa aking kamay, mahigpit kong hawak ang isang keychain na may nakaukit na pangalang Isusan sa sulat baybayin. Hindi na lamang ito isang souvenir. Ito ay isang paalala na ang isang paglalakbay ay tunay na maaaring magbago ng buong mundo.